Isa ang social media sa itinuturong posibleng dahilan ng school violence sa bansa. Kaya para sa isang psychologist, mahalagang bantayan at limitahan ang paggamit nito lalo na sa mga kabataan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Pinagdidibatihan ngayon kung nararapat bang baguhin ang kasalukuyang age of criminal liability sa bansa kasunod ng serye ng school violence na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon sa isang eksperto, kailangan ito ng masusing pag-aaral. Actually, I was very comfortable with 15 and below, but because of the recent happenings and the amount of information that young people are exposed to, parang we have to discern again whether it's 12 or 15 or even 13 or 13 to 15 siguro. Kasi as it is, it's 15. I was comfortable with that. Pero ang dami kasing mga influences sa mga bata ngayon, yung JNVE, no? Nihilistic violent, ano ba yun? Extremist. Dagdag pa ni Dr. Karandang, malaki ang epekto ng social media at iba pang uri ng exposure sa paghubog ng pag-iisip ng mga kabataan. Hindi raw sapat na bullying lang ang iturong dahilan sa mga nagaganap na krimen dahil mayroong mas malalalim na aspeto ang nakakaapekto sa kanilang pag-uugali. I would say it's a big factor in the affecting their minds. No? Malaking factor yon. Kasi talagang form pa ang mind niya. Kahit adults are affected by all this barrage, what you see on TV or in media, in social media. The other side of the social media that I see all the time, I see in my team all the time, is the depression of adolescent and suicidal attempts because they are bullied online. Sa gitna ng lumalawak na impluwensya ng social media, mainam daw na mabalanse kung hanggang saan dapat limitahan ang paggamit nito, habang tinitiyak ang proteksyon para sa mga kabataan. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, BNR News Channel.